don't put words into my mouth. Dami nilang pera para mag-file ng mga kaso. Marites, anong latest? Marami kami rito. Pero bago yon, good morning, good afternoon, good evening, good morning. Ito na ang Team Legit, Team Urig, Team Certified, Team Trending. Bago ang chikahan, ito po ang inyong Dean Junardo. At ako naman po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ako naman po, nag-isang Beshi of Marites, Jaiho! And welcome to Marites University! Yeah! Maraming salamat sa subscribers natin. Siyempre, ano oras na? Oras na para sa isang linggong chismis. Handog sa inyo ng Greatlets Eye Color Plus Shampoo in Hair Color for Men. Napakadaling gamitin, natural and organic ang ingredients dahil ito ay PPD-free and ammonia-free at available din po ito sa tatlong hair color variants. May natural black, brown black at dark brown sa halagang 70 pesos lamang. Kaya mga kamarites, check them out sa inyong mga Shopee and Lazada and available din siya sa mga selected stores nationwide. Yes, gamit na po kayo nito. Uy, ang taray. Kailangan Alam ko mo, yun. kada pupunta ang Team Marites sa iba't ibang events, no? Tapos pagkumpleto tayo talaga star of the night. Para mga, ito na sila. Ay, ayun na sila. Lagi sinasabi, diba? May ganun. Oo, lagi sinasabi. Ay, Oo, kumpleto sila natin, di ba? Sa Merlion ba? Launching, di ba? Mamaya. Ay, ikakwento natin Mamaya pa yun. Oo. Okay. Okay mga mares, ito na po ang isang linggong chismis. Simulan natin ay kay Luis Manzano pala. Ito po ang ating balita na sa unang araw last October 14 ba? Oh, Saturday. Saturday simula na kanila. It's your lucky day. The opening pa lang to mga kaibigan. Nagpasintabi na po si Luis sa Bulaga at sa TVJ dahil sa kanilang show. It's your lucky day na nag-trending nung first Sobrang Number one. pilot telecast. Number 1 po sa trending sa Twitter. Din paano pasintabi ginawa ni Luis? Binati Lang, hi po sa Itbulaga at kay Tito Vic and Joey. No more, no less. Ganun lang. Ang sinabi niya sabi nga wala si Robbie Domingo nung sa live yata wala. Oo. Pero Sila sa parang remote yata. Kilala ko nga yung tricycle driver. Taga sa amin yun. Oo, Nakakatawa yun. Kasama niya doon si Seth. Oo, nakakatawa. Tumitrending sa Twitter ngayon yung eksena nila Robby doon kasi parang about jowa or mga pangasawa. Tapos sabi ni Kuyang tricycle driver, di ba po yung ano nyo? Volleyball player. Yung volleyball player. Sabi, huy, wala na kami nun. Sabi ni Robby, yes. Yeah. May nabanggit yata si Seth, di ba? Tungkol kay Kay Francine. Jowa-jowa yata, di ba? In fairness, hindi lang yung It's Your Lucky Day nag-trending. Trending si Melay, Tsaka si Jenica Garcia. At least nabigyan ng break yung favorite ni Rose, di ba? Totoo. Sino? Jenica Garcia. Favorite namin yun. Oh, Favorite ko Diba? yun. Okay. Totoo. And speaking of that, so gusto nating ikwento sa lahat ng mga kamartes natin na nakakatawa kasi ni-reveal din ni Luis nung first day na parang ito daw sa history. Yes, sa Kauna-una balat ang ng mangyayari telebisyon. sa buong ABS-CBN shows, nakakasimula pa lang. Hindi lang ABS, sa lahat. Yun nga sabi niya, nakakasimula pa lang, last 2 weeks na agad. Yun. Yun ang sabi niya. Kasi nga diba, pansamantala lamang silang hahalili sa pagkawala ng It's Showtime. Pero, suspendidong showtime. meron tayong mga naririnig. Yan. Kanina, update. Di ba sinabi talaga ni Luis. Talaga sa buong host, in-announce niya, mali ninyo, may magaganda mga balita dahil maganda ang feedback. Yeah. Dalawang time slot na pinagpipilian. Una, bago ang showtime. At ang ikalawa, bago mag-TV Patrol. Pero pwede rin lang bago mag-showtime, ha? Pwede nila tapatan yung bago TikTok lang ni na Kuya Kim, Mamang Pokey, Gainsa. Totoo, di ba kasi di ba dati dyan nagsimula ang showtime? Bago magwawawi ni Willie, may It's Showtime muna, magpasikat. Pero ang ganda ng mga comment talaga Yes, sa kanila. feedback, yes. Like, Walang tsakang comment na. Like kay Luis daw kasi nilagay mo ba naman dyan si Luis at saka si Robbie. Yun ang mga nababasa kong comment, ha? May melay ka pa. Oo. Tsaka itong huling episode, meron silang
parang walk of fame na ang nakalagay, stars for all reasons. Hindi, star for all season. Season. Parang yung mga Diba? may edad na gusto pa rin ipagpatuloy yung kanilang pagkanta. Matatawa, Diego. Diba? Kaya star for all seasons kasi una kakanta ka muna nung song mo bilang sa edad mo. Tapos papakantahin ka Ng bagong kanta nung na. bagong kanta kung kaya mong bigyan ng justice. Parang napanood Okay. natin before, pero ang gandang Oo, i-revive. in fairness. Oo. Kaya sabi nga ni Melay, kung si Ann Curtis ay may showtime, sila ni Luis may short time. Aray! Kasi nga 12 days Oh, sila. diba? Ang witty, di ba? Nako, sa mga kamarites, kayo nga, kung kayo ang tatanungin, approve ba sa inyo ang It's Your Lucky Day? I-comment nyo po yan down below. Approve na ano? Na Approve ba hanggang sa 12 inyo days na lang? magtagal, After 12 days. magpatuloy Yeah. ang It's Your Lucky Day? O kung ibang tanong naman, gusto nyo ba ito bago mag-showtime o bago mag-TV Patrol? Makipagkulitan sa comment section. May Yeah? pamimigay kang premyo. Oo naman. O, diba? Ipagpipray ko kayong lahat. Okay, good luck sa It's Your Huwag Lucky ka Naloka Ay, ka, Day. ang sabi nila, dyan na lang sila sa time slot na yan. Paano? Ayun na nga, paano yun? Eh, di ba Oy. gaya ng sabi natin, parang imposible Imposible. pa. Imposible. Sa ngayon, Yes, imposible that's pa. Tama. Pero feeling ko sa moment na habang nagpapahinga sila ng 12 days, si Meme parang ini-enjoy niya yung moment kasama si Mami Rosario. Not sure nga kasi may nakita ko nung mismong day, di ba nabanggit ni Petit na nanonood si Meme. Tapos after nung programa, hindi ko tanda kung same yun na parang bumiyahe sila ni Mami Rosario. Papuntang sa Rosagon. Parang umalis. Parang nag-airport sila na birthday celebration daw, ganyan. Tapos nakita ko, parang feeling ko, it's about time for Meme para i-unwind, i-relax Tama yung mind naman. niya. Kasi Talaga naman ganun lang nakita ko ginagawa even nila. yung wig niya, binalik niya yung black niya na wig na normal. So hindi ko nga sure kung Yun ang basa mo sa ganon. parang feeling ko, gusto niya munang umatras na sa mga Recharge. ingay, sa mga Actually, totoo naman, yung 2 weeks na yan, pabor pa nga yan sa mga like Meme o sa ibang Kebong. host na talagang hirap na hirap kumuha ng time para magbakasyon. Tama. So ito, parang in a way, blessing in disguise. True. Diba? Yun. But I heard, Ano? kahit na namalayo daw si Meme, tuloy ang Zoom meeting. Totoo yun. Yeah. Correct, kasi nga syempre hindi sila papayag na pagbalik nila, same format yung makikita. Yes. Siyempre may bagong pasabog. Correct. Oo. O, yun na. Okay. Kaya kung oh. lucky day nyo, yun ang kanilang TV show, itong lucky channel nyo naman sa YouTube. Yes. Ang witty mo, ha? Hindi So, na ba? congratulations, Luis and Company. Congratulations, diba? Okay, next naman tayo kay, kay Lee Min-ho. Sa inyo yan. Oo. Kay Lee ayan, si Lee Min-ho Ang na gwapo. dumalaw dito kamakailan para sa fan meet. Noong nakaraang linggo Diba? yan. Alam mo yan, Rose, diba? Oh, alam ko lang. Diba? Basta nakita ko dyan si yung colleague natin si Albert. Albert na talagang may paimot-imot pa siya na hinigaan niya. How true Oo. na ang nagdala daw dito bukod doon sa ini-endorso, di ba SMDC yan? Yes. Yes. Parang narinig ko kasi sa isang chikahan somewhere sa Quezon City, si The Bernard Cloma, Ay, na parang wala. chumika siya. Talagang ko ba rin ako? Ano, parang chumika siya na parang, ayan ako nagdala kay Lee Min-ho dito, keme mga ganun. Give him the benefit of the doubt. Baka naman. Okay. Pero sure Yun na yan, nga yun. SMDC ang nagdala dyan. Oo. Oo nga. Yung mga sa event nga, alam mo naman, may yung nga, balita dyan, yung sa event, may nag-emote na imbita dyan na pinagsaran daw 5 minutes before the event, main event. Yung mga latecomers hindi nakapasok. Pinagsaran daw ng ayon sa nag-report yung pong Korean sa mga nagsabi na isara na yung venue. Kaya hindi na nakapasok. Pati raw taga SMDC ilan hindi nakapunta. Pati nga raw yung PR niyan hindi nakapasok. Di ba Rose, gano'n naman talaga ang protocol pagdating sa ganyan? Dapat naman maging professional tayo, di ba? Alam niyo ni PhD. Sa dami na. Hindi, Sa dami. ito, ha. Alam mo yung mga disiplina nila, di ba? Sa ilang fan meeting na na-attendan ko sa iba-ibang bansa, totoo to ha. Na Korean ang ano ha? Oo, na Korean. Siyempre, alam mo Ang yes, oo. sa totoo lang, lahat doon, believe talaga ako kung gaano ka-professional. Pag sinabing halimbawa 6 o'clock, 6 o'clock talaga start. Yan. Tama Talagang lang, di ba? Tapos yung pila din, walang magulo, sabi ko nga, hindi rin nagkakagulo kahit during the event na mismo. Sorry po, pero ang laki talaga ng different. Ayun ang di natin masunod-sunod, di ba?
yung discipline. Pero hindi ko kasi talaga alam kung ano nangyari. Wala naman ako dyan. So hindi ko alam ano nangyari. Bakit sinara na talaga before that. 5 minutes na before. So, baka kasi talaga late na. Malayo yung venue tapos for the love pa. Sa mga Pero alam nyo, ang alam ko dito, ang isa sa mga pasaporte para makapasok ka, bibili ka daw ng SMDC? Oo, hindi totoo. May ganun. May ganun. May bilihan, may ano. So, siguro kung kukuha ka ng unit, meron ka ng free na dalawa. Grabe, unit. Ang laki-laki nun Pero totoo, meron ako nabasa mismo sa Facebook na agent na ganon. Yan ang kondisyon bago. If you will avail a unit or something, parang meron kang chance or na hindi pa sure kasi chance. Sige. Sure na meron kang ticket. Sure na, may ticket ka for the dito na ako sa BGC. Pero parang ganun lang yun. Bili ka na ng unit. Tapos ang ending bumili ka, tapos na late ka na pagsahan. Yun lang. At least may unit ka. Pero si Lee Min Ho kasi, I think pangatlo na ba niya to? Yata. Nakita ko na siya nung dinala siya ng parang dead ba ka ng na? Benz before. Nung mga una-una pa. Gwapo ba? Oo naman, gwapo talaga. Natanong ko lang. At saka napakagaling magpakilig niya. Yeah, totoo naman. Yan, sa mga drama niya. Actually, after nung nung pinaka-presko niya. Ano ka ba? Hindi, he went sa house namin. Pinagluto mo. Evento. Sige na nga. Ano na nga ba dyan? Tama na. Next na nga. Init lang para masyado kayo seryoso kay Living. Hindi naman niya tayo nose, di ba? Mga Marites, balita. Nose niya. Nose na tayo? Oo. Ang ganda! Ayoko na din! Sorry, ayaw din mapigil. Pwede na magbasagin ito? Ayaw din mapigil. Ito na, mga Marites. Ito na. Yung latest kay Bamboo and Sarah. Ayan. Matong latest. Oo, kasi nga, di ba, yung supposedly concert nila sa Pampanga na move, gawa ng may naramdaman, may medical condition. Higit kami nyo, nakachug, cancel. Oo, diba? pero ni-reschedule naman. Itong pinag-uusapan natin na to the rescue, itong si Bamboo, kasi may isang portion sa Cebu concert po ito na nakaraang linggo lang din, na talagang kumakanta si Sarah, hirap na hirap, hoarse na hoarse yung boses niya. Hoarse daw, yung kinakanta niyo yung Himala. Tapos pagdating doon sa medyo mataas na parang naramdaman ni Bamboo na nahihirapan si Sarah, sinalo niya. Palakpakan siyempre yung mga tao. Pero alam mo, bagong-bago sa akin yan na si Sarah ay nahihirapan. First time. Mga buntis. Although sabihin naman na natin na tao lang, di ba? Pero alam mo yun, parang si Sarah. Hindi, uso kasi yung sakit. Baka nga. Ano ba? Uso talaga. Alam mo yung ubo sipon, ang lala pala nun. Totoo yun. Ang lala pala nun kasi hindi lang siya basta ubo sipon, may kasamang hingal. Okay. Ay, sumasayaw-sayaw pa yan. Oo, may kasamang hingal. May nagkwento nga na parang sabi daw hindi ako medical expert, pero sabi daw, yung mga hindi, veterinary kasi expert ko, pero hindi medical ba siya. Sa vet ako. Charing, hindi. Tawag dito, baka kung maubo. Hindi, tawag dito, wala na, magaling na. Nagtakip ako. Hindi, sabi, parang ito yung sakit daw na nangyayari, parang ang Sister Ate Rose, parang parang matindi daw sa COVID na hindi na detect pero parang ganun din yung sintomas. Hindi, matindi nga yung virus meron ngayon. Kaya baka meron siyang kaibigan nga, tagal na nung Ellen siguro, di ba? May fatigue, tapos may fever. Totoo. Kami, nung gabay guro namin sa Dolphin Theater sa ABS, may 2 nagpasit. Diba? Na hindi nakapasok kasi nag-antigen Antigen pa lang yung test. Baka yun nga, siguro hindi maganda yung not feeling. Tapos may yung dibdib. Siyempre Sarah J yan eh. Pero nakabawi naman si Sarah sa banda kasi siguro binigay niya yung all niya. Pero talagang maririnig mo na medyo may hirap nga, struggling yung voice. So hindi siya buntis? Ay, hindi ko alam. Ako parang hindi pa. Pero parang hindi pa. Kasi diba nag-open yung G Studio. Yun na. Kasi sexy pa yung outfit ng Very Light eh. Kapag naman nasa first trimester ka pa lang, hindi pa alam halata yan. Hindi ako ng mga parang nasa 6 months ako, parang halata na. Ganun ba? Hindi, alam mo, in fairness sa'yo, 7 months pa lang yan, pero hindi halata. Actually, 12 na to, hindi ko lang malabas. Akala ko lumabas na. Hindi ko lang malabas. Nakakainis. Di ba kaya nga nung nakaraang episode din
natin, binalita rin natin na masayang-masaya nga itong si Direk Albert kasi yung kinikwento niya na nagluluto, nagpapadala ng luto pagkain What sa Sarah. if Jontis, no? What if May na? baby Ang G saya. na. Oo. Everybody happy. Totoo. Happy Pero din kaya may sila. mga nakalain na pa sila. Meron pa silang Davao, Mami. meron pa silang Siguro iba-iba naman, leg. tumigil nga siya. Apo niya yun. Oo, di ba? Yun na. Okay, kung get well soon, uso yan. Tsaka Marites, ingat-ingat sa ubot sipon. Totoo. Miski na sabi nga wala ng COVID, meron pa rin yata. Meron pa rin. Oo. Kaya Nasabi lang. nila, Sintomas. wala namang protocols, diba? Uy, may nagpupusit pa din yung kasama ko Oo. dun sa Ano yung nagpapalit? Meron pa rin, Positive. okay. Oo. Oo, meron pa rin Yung kasama Meron talaga. pa ko sa rin. Belisers, ano? Talaga? Oo, kaya na-move kami. Okay. Oo. Yun, may nagbablan natin na agad, wala pa nga. Dahu? Hindi, Okay. ngayon naman pag nag-COVID at least manageable na. Manageable na. Medyo may alam na tayo. Sige, next naman natin tungkol kay Michelle din na balita. Professor? Malapit na nga ang Miss Universe. Siyempre, alam naman na yung mga natin, mga Kabek, pageant subscribers natin. Pasok agad sa mga initial survey. Oo nga. O sa fan vote. Nasa top 10 ang Philippines. Wala akong kodigo na ilagay ko doon sa isang telepono. Basta kasama rin niya yung mga regular na mga doon. At yung maganda. O diba? Okay. Tapos pinadala no yung kanyang look, etc. Napanood ko lang siya doon sa Netflix, yung kasama niya sina Elijah, si Zanjo Marudo. Kiss to the Ang heart. ganda na, iyak ako. Ang ganda no. Magaling Dali siya de dun. Leon. Magaling. Dali, yes. Sanjo. Sanjo, Parang kamukha ni Rita Elijah. Danielas dyan, di ba? Di nga, di ba? Oh. Di naman, layo. Paano? Gawin. Hi Rita, hindi naman sa pero tingnan mo yung ganito. Oo. Okay. Nakita ko. Ako Anyway, na good dito luck. nakikita Ngayong ko. November good na luck. po yan gagawin sa El Salvador. Tama ba ako? El Salvador, Salvador nga ba? yata. Oo. Okay. Okay, balita naman natin tong... Segue lang natin. Speaking of sa mga beauty enthusiasts, yung Miss Grand International Na naman 2023 yan? candidate, Miss Grand na naman. si Catherine Camilon, parang nakaraang linggo pa daw hanggang ngayon hinahanap dahil nawawala. May balita yun. Sa Nabalitaan Philippines ko siya, yan. yung representative natin. Ano siya, beauty queen teacher sa Tuy, Batangas. Ilang nabalitaan araw ko nang yan. nawawala. Nabalitaan ko yan. Ilang araw na? Kumbaga parang Kawawa last, naman. Oo. ito ay isang public school teacher na sumali sa Miss Grand International 2023 kasabayan ni na Hurley. Arlene. Huli daw nakausap ng pamilya last October 12 pa. Hanggang hindi pa daw Wow, ang nakikita. tagal. Oo. So, labas yun na si, anong pangalan? Si Miss Catherine Camilon. Miss Catherine kung ano man Camilon, po diba? ang Manawagan ka eksena. kay Nawat. Hindi, wala mo siyang Okay. kinalaman It's kasi still sa organized. Philippines yun dito sa atin. Ayan. Dito pa lang sa Kung atin. nasaan hindi man pa. siya ay Oo. sana nasa Sana safe safe siya. place. Oo. Okay. Kasi kinunik ko lang dahil sa Oo nga, Philippines. tama naman. Okay. PhD, ano itong balita sa maging sino ka man? Ayan, marami kasing nagtatanong at nagtataka. Bakit daw malapit na mag-end? Ha? Yes, Totoo hanggang, ba? oo. Hanggang 3 weeks na lang. 3 weeks na lang. Hanggang end of October, tama ba? Well, siyempre may mga End of nagsasabi na, October, oo. hindi ba nag-click, hindi ba nag-rate, hindi sila naging effective dito, parang ganon. Pero ito po yan. Ang maging sino ka man ay talagang for 8 weeks lang. Talagang ang tawag sa kanya ay Limited edition. limited edition, ganon. So 8 weeks lang talaga siya. After ng maging sino ka man, ang papalit yan, alam ko ang papalit yan ay ang Black Rider na. So parang may tawag sa ganun yung parang in-insert lang muna. Oo. Parang Sinubukan kasi meron silang pelikula kung eh. hindi pa ready yung Apang tapal. hindi naman ganon. Kasi 'di ba may mga drama na hindi pa ready or Kaya nilalagyan muna. nilalagyan mo nila ng mga parang Filler. oo, Filler parang nga. ganon. Oo. Oo. What if kung nag-click Pantapal. ng yun hindi ko alam. Sabi ko nga paano kung nag-click at nag-hit? Correct. Kumbaga naka-schedule na yung Black Black Rider Rider. na ganitong siguro hindi pa rin. Baka kahit nag-hit, talagang cut siya into 8 Nag-hit weeks. ba? Pero ako, personally Siguro speaking, naman marami ako alam na nanonood. Ganun ba? nothing against Barbie David sa show na maging sino ka man kasi marami akong mga kaibigan dyan nagkatrabaho. Pero hindi ko alam dahil ba hindi lang ako nakakapanood. Pero parang pakiramdam ko kasi kahit di ko napapanood, pag alam ko talagang Oo, pinag-uusapan, actually maingay. nakikita na malakas. talagang, kunyari, di ba, wala ka talagang familiarity sa isang programa. Pero nakikita mo na usap-usapan kahit yung mga kakilala mo. Nagkakaroon ka ng curiosity para panoorin. Dito parang sorry, nagulat ako na ikakat siya na parang
ang unang naging impression ko, baka nga kasi hindi masyadong pumatok. Actually, kung titingnan mo siya, kung ikukumpara mo sa Maria Clara at Ibarra, Iba, saan sila talaga malayo. medyo Everyday trending yun. breakout love team din ang tawag sa kanila eh. Doon talaga sila sobrang pumalo, oo. Dito, tama ka, tingin ko, baka not as expected siguro. Kasi baka kasi sobrang taas ang expectation eh. Coming from... Kasi nga hindi nadudumihan si coming Denny. from Barda. Si David. Hindi nadudumihan. Dahil... Nasa squatter siya, di ba? Tsaka wala ko nakikitang mga clips on TikTok. Ako pa naman. Sa TikTok ko naman napapanood. Wala. Ako din, sa TikTok. Wala. Diba normally, dapat yung mga scenes dahil sobrang fan ako sa TikTok ko hindi lang siya kasing ingay talaga ng before, Barda. yeah. Pero, yung talagang cut short, hindi siya na-cut short. Ito totoo Yun talaga to. talaga. Talagang mga kamarites, hindi namin to parang magkatakpan o talaga pong limited edition siya. Umpisa pa lang sinabi na yon. Na 8 weeks lang. Na pinagtatakan ko naman, Rose, kasi sabi ko, ang lakas-lakas nung Barda. Kaya nga na-establish yung Barda nila. Bakit? Tapos binigyan sila ng proyekto na pang 8 weeks lang. Baka din para sa movie. Actually, totoo may yun. movie sila eh. May movie silang ginawa na kinunan nga sa South Korea. Na hoping na mapasali sa festival din. At i-aanunsyo na yun ngayon. Actually, Kanina. So sa sa Biyernes natin na hihimay-himayin. Okay. Okay, next. Okay. Ito naman yung... Unbreak My Heart, nasa huli 5 linggo na. Yes. So, at least matagal-tagal yan. Ito ang matagal din. Parang ang tagal nga nito. Nag-book to eh. Nag-book to. Ayan. So, yun nga, mag-e-end na siya. 5 linggo na lang mapapanood ang Unbreak My Heart. Ano ba yan? Unbreak My Heart na nakapanood din sa VIU. Matagal din yun 5 weeks ha. Oo. Nagkaroon na sila ng parang finale MediaCon. Ayan, yun nga yun. Then, nakwento lang ni Jody at saka ni Gabby na kumbaga unexpected, naging close sila. Although sa series kasi mag-ina sila eh. Tapos si Gabby pala, talagang palaging pag may nakakakita daw sa kanya, sinasabihan siya na parang patang salbahe mo. Parang gano'n. Kasi bilang anak nga, di ba? Wala ko niya kaya hindi ko alam yan. Ay, grabe. Anyway, din ako. napapanood diba? naman na siya. Then, sinelebrate din doon, binati nila si Joshua na nag-birthday at binati ng mga friends. I will use Dabar card. O mga friends niya, sila Catherine, Sofia, Daniel, Sanjo, yes. Hindi ko nagurahan, may ganap ako. Message. Yan. Okay. Yun lang. So, abangan nyo na lang ang huling 5 linggo. Actually, huling 4 na linggo na lang pala kasi we're running na now. Okay. Okay mga Marites, ang ating next chika ay ating Chika of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Mahalaga na nararamdaman ang inyong aruga, kaya namang kahit sa panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo product. I-check out nyo na nga po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. At ang ating Chika of the Week mga Marites ay tungkol po sa ating megastar na si Sharon Cuneta na ayon sa report ng ating professor. Brutally frank. Brutally frank. Sa promo ng concert. Magkaiba to. Yung isa brutally frank, yung isa naiyak. Maraming emosyon. Ano naman yan, newsmaker pa rin yan. Correct. Kasi nga po nung nakaraang Teachers Fest o Grand Gathering ng Gabay Guro doon sa Dolphy Theater sa ABS-CBN, siya ang naging main star talaga. With all due respect kay Ogie Alcacid at kay Regine Velasquez. Paglabas pa lang ni Mega, yan nasuot niya. Sabi niya, mga teachers, mga ma'am and sir, di ba payat na ako? Tapos rampa-rampa, ikot-ikot siya. Ang saya-saya, ganyan-ganyan. Tapos kanta-kanta muna, pakilig-kilig, ganyan-ganyan. Hanggang sa last part na nung kanyang pagkatapos niyang kumanta, nag-anunsyo na siya. Sabi, hindi naman pwedeng hindi ako mag-promote ng Dear Heart concert. Total, nanalo kayo ng mga rami pa premyo, pumili na kayo ng mga tickets. Kasi ito na yung last chance ninyo para kiligin
At lalong-lalo doon sa inyong lahat, medyo seryoso siya ha, sa inyong lahat nang hindi pa nag-move on at ayaw mag-move on. Aloka. Ganun ka-diretso ang Mega Sharon. Kaya ginagawa lang po namin itong concert na ito para sa inyo. O diba? Kayo kung ayaw nyo mag-move on, hindi pa kayo nag-move on, manood na kayo ng at bumili na ng ticket, sabi ni Sharon. Question, may nagtanong po kay Sharon about sa issue o kusang lumabas lang sa Sa kanya, dire-diretso. Diba habang nag-host si Ma'am si Julina, yan, sina Marcus Strom, talagang sinabi niya magpo-promote ako kasi andito na mga teachers. Siyempre naman, di ba? Ito talaga yung sabi niya, ito talaga yung audience namin. Anong reaction ng mga teacher nung sinabi niya na mag-move on na yung Nagulat siyempre. Parang feeling na natalakan sila. Oh, parang gano'n ang dating kasi seryoso si Mega na ayaw pa ninyo kasi mag-move on kaya manood kayo. Kung hindi kayo mag-move on, sige, manood kayo ng ganitong concert. Oh. Diba? Sabi pa niya, may segue pa siya doon na hindi pa nga kami nakikita eh. Di daw sila nag-uusap. Siyempre ni Gabi, hindi kami nag-uusap. Something like that. Pero ang taring ng Dear Heart, no? Kasi parang kahit saan ako pumunta ng lugar within Metro Manila, it's either sa LED wall, nakikita ko yung promo nila, or may mga malalaking pa-poster, pa-billboard talaga. Ibig sabihin, bongga ang budget. Correct. May 2 shows pa sila after MOA. Meron silang Okada at saka meron silang Cebu. Oo, taray. Yes. Meron na kagad mga Purdue. Kaya nagulat ako. Ano naman yung naiyak si Mega? Ito naman yung di ba parang lumabas yung pagiging fangirl ni Mega nang makita niya ang idolo niyang si Taemin. Ayun, correct me if I'm wrong, Miss PhD. Ayun nga, Taemin. Taemin ng grupong SHINee, di ba? Ayan. Kasi hindi niya ina-expect na magkakaroon siya ng ticket pero dinadasal niya na magkaroon siya. Pero binigyan siya ng mga fans. Sharon is talagang Aspanola. Bakit hindi siya bumili ng ticket? Hindi siguro, hindi ko alam. May siguro, di ba? Baka, hindi ko tinanong eh. Tanungin ko na lang. Oo. Yun, na hindi siya hindi siya nag-expect na magkakaroon siya ng ticket. Siguro dahil nga sa rehearsal siya sa Dear Heart concert. Tama. Di ba naalala niyo, meron nag-trending si Ate Shawi na to all fans na humihingi ng ticket. Hindi naman mga fans, mga friends naman. Mga friends. To all my friends, ganyan-ganyan. Ay, baka nga hindi kasi sila friends sa Tae. Hindi idol niya. Hindi na? Ni Tae. Alam mo, pag gustong-gusto mo talaga, kasi nga, minsan, nagkakaubusan agad ng ticket. Hindi kaya naman yan ni Sharon. Magkano lang eh. Alam, di ba, Yani, talaga mag-aabang ka pagka nag-launch na ng ticket na pwede ka na padala bumili. yan, di ba? Ay, naka. Kung may libre naman, ba't bibili pa? Yun na. Ay. Yun lang yun. Ako rin, di ba? Ba't bibili kung meron naman libre? Alright. Ay, pag bet na bet mo, sa support. Ay, ikaw yun. Ako din, pag nag-support ako, bumibili ako. Hindi. Huwag kayo, no concert ni Eric Santos. Marami akong biniling ticket. Nakita ko si Papa Ambit doon sa baba sa SVIP sila. Kasi angat-angat yung pulang buhok niya. Ay, grabe naman. Hindi, parang gusto kong magtaray that night. Taray. Tapos bumili. Since binigyan pa ako ng 4, ay may mga kasama kami. Dinagdagan ko pa, bumili ako ng 10, ng 6. Kasi nga nag-interview ako after, nakita ko si Papa Ambit ko, ay taray, Kasi angat-natakata niya sinyo. Parang seryoso ka nung gusto mong taray. Hindi. Kailangan kasi talagang pag sumusuporta ka sa friend mo, yun ang klase magandang support. And speaking of pag-support, sa Friday yan, support kami. Naka-platinum kami kay Piolo Pascual sa New Fronty. Ay, hindi, Newport. Yeah. Diba? Friday ba yun? Yes, October 20. Pahingi nga ng dalawa. Yan na. Wala na. Ito, bumili kami platinum 8.5. Antaray. Ay, bumili. Thank you, Mami Ray. Ay, support na rin lang ang pinag-uusapan. Kailangan kompleto tayo sa announcement. Kailangan daw mag-support tayo sa MMDA. Hindi mo kami invited eh. Sinabi na nga. Kailangan kompleto eh. Andiyan dyan. Meron ba? Kailangan invited kompleto. Ako hindi ako invited dyan. Ang Marites University. Tinga. Ayan Attorney Junardo. Dapat complete ang Marites University. Love ko kayo. Wala nga personal. Ayan na nga. Gusto ko personalize. Ako na magpe-personalize. Saan magagawin niya? Eto na, ipo-forward ko sa'yo. Sige, meron ako. Kailangan daw kompleto tayo. Alauna bukas. Alauna. At least gabi naman yun. Ako nga may volleyball. Hindi mo sinama si Diego? Hindi ko pa alam. But anyway. Para may labas sa vlog natin sa Marites University. Anyway, yun na nga. Tinabla niya yung concert, rehearsal. Yun na lang.
Tinabla? Tinabla niya siya, hindi siya Hindi siya nag-rehearsal for parang lang. training. Pero bigyan naman natin ng benefit of the doubt. Kasi, Diyos ko, ano ba naman yung halaga ng ticket na yan sa isang megastar? Oo naman, kahit diba? buong Baka naman, hindi siya naka-score ng ticket nung nagkaroon na ng ano. Pagit ng term naka-score. Hindi, gano'n kasi talaga yung term dun eh. Hindi ka makaka-score, baka hindi ka naka-score ng ticket. Ibig sabihin, hindi ka Sana yan, Diyos ko, alam naman niya. Di ba tama naman, diba? Kumbaga, nung nag-release sila, wala na. Na-sold out na. Para kay Taylor Swift, diba? May queue. Pangalawa, baka akala niya kasi may rehearsal nga siya, hindi siya makakapunta. Pero bakit naman daw umiyak ng bong? Hindi ko na kasi nga, amazed. Siya siyang emotional. Kasi first time siguro magharap. Pero bongga niya, no? May picture siya kaya nga, yun ikaw ba, Kakalo kasi. Iba-iba, no? Siguro, parang may hirap-hirap ka. May picture ako. Si Mega ba? Ganyan yan pag mag-iyo. Ganyan yan. Kailan natin yan. Anyway, congratulations, di ba? Okay. Mga Marites, ang po itong ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Okay, next na tayo po. Gusto ko Legion ho. Liza Soberano, Hollywood debut film, arangkada na. Yes, kasi naglalabasan na. Nag-trending pa yan kasi ito yung kanyang first sa Hollywood, yung Liza Frankenstein. Ba't naman Frankenstein? Ano yan, February na 2024. Ano story niya? Ba't daw Frankenstein? Hindi ko alam. Di malay ko, di naman ako inimbito pa dyan. Basta nakita ko lang nag-trending yan. Hindi, ang kwento yata niyan. Ayan, Kasi may nakita akong clip parang may nabasa ako na karakter yan. Basta may karakter dyan. Yun ang pangalan. Parang binubuhay niya. Hindi si Liza ang bumubuhay May ibang Basta Liza. Basta abangan nyo yan mga kaibigan, mga fans ni Liza. Maganda namang balita din yun, positive. Okay. Oo. Kasi di ba, bago mo lang ituloy yan. Kasi di ba may mga nabalita nga na kumalat na kesyo daw maraming endorsement ng nawala, umurong, nag-back out, hindi nag-renew, etc. Tapos biglang nilabas ito. Hindi ko alam kung anong drama doon. And speaking of, si Melay, ipapalabas yata dito yung Naisip ko kasi, pwede. Yung kay Melay, di ba? Pwede. Yung ginawa siya sa Korea, Chief yata ang title. Miss Chief. Papalabas Ma'am yata. Chief ba yun? Ilalabas sa sinehan, di ba? Uy, aminin nyo, may hawig kay Brad. May look na nalabas na ba na si Liza ay hindi na under ng Careless? Ay, hindi pa. Sige, i-segue mo. Hindi, kasi may mga narinig. Ba? Hindi pa niyo pa nababalitaan? Hindi pa. Ang narinig ko, Beshi, yung mga endorsements daw. Di umano, nagsipag-atrasan, hindi nag-renew. Ayon sa hindi ako, I don't put words into my mouth. Okay, pero ito ay nabalitaan ko po. Supposedly, dapat iba-blind item ko ito. Pero kasi dahil, ayan, ito, pasabog. Ayon sa aking nakakwentuhan na very reliable source, ang chika daw nga po ay wala na pala itong si Liza under the management of Careless. And also, even kay James, wala na daw. Although nabasa ko, ano pala siya Wala na daw. Kasosyo siya sa Careless. Parang ang sabi ay... Meron siyang... Kasosyo. Ayan, para sabi, sa Careless hindi na siya minamanage. Kung hindi, tita niya na ulit ang nagmamanage sa kanya. Si tita... Hindi ko sure kung si Tita Joni ulit. Baka malamang yun. Hindi ko sure Ayan, parang kung hindi niyo pa po yun nababalitaan, dito niyo po first na narinig na ichinismis sa akin na ganon. Tapos parang ang siste, kaya nung binabalita mo to ngayon, di ba nag-iisip ako, nakita mo yung mukha ko? Kasi parang may tumawag sa kanyang produ, kinukuha siya for a movie. Tapos parang dumayalog daw itong si Liza. Di umano itong kwentong ito ay di umano. Pero ito yung pagkakasabi sa akin. Dumayalog daw na parang ang chika ay, hindi na muna ako gagawa ng Filipino projects. Wow! Yun daw ang sabi nila. Kaya ko nabalitaan at nasabi sa akin na wala siya sa Careless kasi they coordinated with Careless and through James, hindi na daw. Yung tita na daw yung nagmamanage siya. Pero kung yung tita kasi, meron pa. Wait, ang alam ko kasi, ang reason kung bakit din nag-Careless si
Liza. Kasi nga, yung goal niya talaga na magkaroon siya ng connection sa Hollywood. Sa Hollywood or sa international, hindi lang Hollywood. O hindi ko na dinahuha. Oo. So kung yung tita, dadaw ko na. Hindi po namin minimenos si tita. Kaya lang, syempre, mas lalo sigurong wala masyadong connection sa Hindi, feeling ko naman, baka yung sa tita niya is as manager, guidance, or something, or handler. Kasi kabisado niya naman how Liza works na because yun naman yung nakasama ni Liza. Wala pa siyang manager. Pero yun ang pagkakasabi kasi sa akin na parang yung tita na niya yung pwede niyong kausapin pagdating sa ganong mga bagay-bagay. Wala na siya sa Careless, wala na siya kay James. Kasi nag-inquire nga for a movie at dumayalog daw, di umano si Liza. Nang chika na, hindi na muna ako gagawa ng mga Filipino or mga local projects dito. Siguro kung sinasabi ni Ate Rosio about sa mga international something, siguro naman sa tagal niya nang nakipagsapalaran doon. Meron na siyang may nagkaroon naman siya ng mga connections. Hindi naman siguro siya kikimi lang, diba, na hindi makikipagchikahan. Baka naman siya pa, diba? Hi, I'm Liza, I'm a Filipina actress. Nag-endorse naman siya ng mga international brand and everything, diba? True ka dyan. Kaya nga doon ko sinesegue yung nakarating naman din chismis na di umano nga may mga proyektong hindi na nag-renew, may mga product endorsements or whatever na talagang hindi. Kasi nga, in relate, dahil dyan sa chismis sa chismis sa akin, baka nga ayaw na mo ni Liza na dito. Baka gusto niya talagang makipagsapalaran at lumipad ang kanyang Wings International. Wings, may wala naman ng Wings talaga. Diba? So yan ang alamin po ng Marites University sa pero yan po, dito nyo po unang narinig yan sa ating programa. Kung yan man po ay kumpirmado, hindi po namin masasabi na yes, we are confirming it. Pero ayon sa mga reliable sources na nakarating sa amin, ganun daw po ang estado ngayon. Wala na daw si Liza, di umano sa Careless, wala na daw sa kay James. Tita na daw ulit ang nag-handle at ayaw mo nang tumanggap ni Liza ng mga local projects or Filipino projects kasi in-inquire siya for a film. Basta ang confirm sa February 2024, papalabas na yung Liza Frankenstein. Kasi ito matagal na to parang yung Liza Frankenstein, parang bago pa siya. Parang luma na yan eh. Oo, parang ngayon lang I mean, matagal nang na-release na may ganong eksena pero ngayon lang sila yung talagang. Okay. Sige, good luck. Mainit na chika yan ha. Okay. Ito naman, mga Marites, ang bagong dinimanda ng samahan ng mga social media broadcasters ng Pilipina. Kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipina. Si Angelica Viva Max Star. Kasi dahil daw to sa mga quote-unquote explicit scenes niyang ipinopost. Yan po sa Angelica. Tama ba ako? Oo, Angelica. Ayan. Dinimanda po siya ng grupong yon na siya rin nagdemanda kay Vice at Ayon. Tony Fowler. Dahil sila raw po ang guardians of the angels. May ganun ba talaga? Ay, hindi ko alam. Guardians of the Universe. Merong may... Guardians of the Universe. Walang ganun sa social media. So, kapisanan ng mga social media. Kasi diba pag sa YouTube, diba, watch at your own risk. Diba? Ay, basta guardian daw. Ako naman, maganda naman yung intention nila siguro of, yung stopping na lahat magkaroon ng easy access. Police? Alin dito ang ano mo? Tuloy nyo lang. Ano ko naman, sana, hindi kasi natin sure, di ba? Pero sana, hindi lang mga celebrity ang napagdidiskitahan. Kasi ang dami ding mga influencers na hindi big names talaga. Na hindi big names or mga regular, content providers na hindi nabibigyan ng pansin. Ang gagrabe din ng mga correct, nilalabas. Ito, Ate Rose, wala akong against sa mga alter accounts. Of course. Pero diba, bakit, diba, aminin naman natin. Sobra. Yun nga, sobra, diba? Ako, I have an alter account. Diba, I mean, yung mga paying, tapos mag-ibenta ka ng mga... nagulat siya, no? Nung mga diba yung nagja-jack off sila? Hindi ako makapagsalita. Ano ba yan? Bakit nagja-jack off ka ba doon? Hindi. Kasi yun ang sinabi mo eh. Hindi yung kaso nga. Charing. Talaga naloka ako sa kayo. Kasi, hindi diba, hindi ko kasi yung alter account po yun. Parang yun nga, alter nga, the word self. Yun yung parang isang persona mo. Alter ego. Na gusto mong i-communicate or i-translate sa mga kapwa mo na nagpa-participate na nagko-communicate din sa'yo. Pero pagdating doon sa mga ganong
acto, yung sinasabi mo, mga may Di ba kasi may mga binibenta na nila talaga, tapos parang porn na eh. Hindi na nga ako nagaganyan kasi marami rin mga artistang gumaganyan dyan, alam mo yan. Ayoko. Meron nga kitang naging guest dito, di ba Rose? Doon nga sila nagkita ng ano. Hindi namin alam. Ano, ni-reveal niya, inamin niya. Meron siyang ganung account. Anyway, mga Marites, ang kaso kay Angeli, pinag-usapan natin. Okay? Sorry po! Ang kaso, hindi pa tapos ang kwento. Ayan na, na-award ka na. Ang kaso niya ay violation of revised penal code, mga articles doon, at yung violation ng Cyber Act law. Ano ba pinagagagawa ni Angeli? Kasi Viva Max ano yan, di ba? Hindi ko lang, may mali ko ba, di ba? Hindi mo ako mahilig. Grabe. Grabe naman magkaso yung mga yan. Pero, to be honest, kailangan siguro nga i-regulate yung mga ano. Kasi ang dami naman talaga sa social media, mula sa Grindr. Pero tama ka, te. Diba? Wag lang sana yung dahil kung sino yung kilala. Oo. Meron diba? lang silang Hindi rin parehas. Ang dami din mga regular na mga na sobrang garapalan din mag-ano. Meron nga kaming group chat ng mga kasama. Hindi, di ba may ganyan work? Yun sa movie ni Nadine Lustre, yung The Deleter. Yun, ganon. Di ba yung merong parang company? Na, actually, may mga friends ako na nakakakwentuhan na meron sila mga kakilala na yung work daw, parang yung sa Deleter. Yung mga talagang hindi mo talaga pwedeng ipakita sa social media. Sila yung nag-monitor. Parang anong role pa nung mga yun kung kayo ng kaso ng ganyan? Diba? Parang, ha? On the other hand, hindi, gusto ko talagang malaman. Sorry, papaambet to, Kat. Gusto ko talagang malaman. Sila ba yung legit? Kasi parang siguro ko sa TV, kapag nagkaso si MTRCB, maniniwala ako talaga. Kumbaga, alam kong they have the authority to do that because that's their job, diba? They're under sa branch ng gobyerno na to monitor sa MTRCB. Itong sa kapisanan ng sa social media. Hindi ko alam. Sabi ni Diego, content moderator. Pero alam mo ang dami nilang pera para mag-file ng mga kaso. Feeling ko nga, hindi daming pera kasi isa ata sa kanila, attorney ata. Or, pero hindi. Kailangan pa rin ng dyan, ng budget. Pangalawa, tabang sabi mo, ang MTRCB sangay ng gobyerno. So may karapatan silang at trabaho nila yun. Trabaho nila yun. Ito kasi para siyang isang organization. Tama? Streaming organization lang yun. Halimbawa meron tayo, we have Entertainment Press Society. So kung sakali ba na may feeling natin itong na to ay nakaka-violate or what? Pwede mo yung police. If pwede tayong magka-file tayo ng member. demanda dito Hindi or demand, complain o magko-complain tayo sa mga ganyan. I mean, kasi organization ka pa lang Hindi ka pa Hindi pa natin alam kung legit yan. Kung meron kang police power, credibility. Meron kang personalidad, legal personality. Pwede din na mayroon na silang SEC, pwede meron na silang gano'n kasi madali naman kumuha nun. Pero, malabo pa. Kung ikukumpara mo dun sa ating kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Yun naman talaga ay acknowledge. Yes. Abangan na lang natin kung magpa-prosper yung kasong yan. Kay Tony Fowler, kay Vice Ganda at Ayong. Pare-pare sila lahat ng mga isang grupo yan. Isang grupo lang sana lang naglaban hindi yan. lang mga celebrity ang tinatarget. Pero sa ngayon sa oras na pinag-uusapan natin yan, parang ang eksena, puro filing of case lang yung nababataan natin. Hindi pa natin alam. But the progress, wala tayong nakikita. Kasi, like si Tony, napanood ko yung interview niya kay Isko sa Discovery Nights, diba? Alam mo, parang sabi ko, napaka-bulgar nga ng pananalita ni Tony Fowler doon. Pero laging hindi ko siya pinagtatanggol dahil kakilala or kaibigan. Pero kasi, lagi niya sinasabi yung about sa YouTube channel niya, yung diba, nakalagay naman dun kung 18 years old and above ka ba. Watch at your own risk, diba? Anong purpose ng mga guardian and mga magulang kung kayo mismo sa bahay, nahayaan nyo manood yung anak nyo ng ganyan, diba? Tama naman yung punto niya. Very good. Yung mga eksena niya. Kaya ito medyo, alam mo, may giggle factor ako dito may gray area no? Oo, na parang, ano ba to? Sige na, let's put it this way na lang. Baka sorry kasi marami naman ganito in reality. Baka nag-iingay, nagkapakilala. Kasi in the future ay merong pinaplanong something. Kung man, sila na yung bahala doon. Pero, ay baka sumokbo ng yung ayun na nga. Party list, kapisana ng mga keme-keme. Hindi din tayo pwede magtaka dyan. Pero posible din na sa nakikita ko, baka nga,
gusto nila magpakilala. Ayun na nga. But they're doing the wrong way. The fact na pinatulan ng Marites University. Tingnan na rin natin, di ba? Patola rin tayo kung minsan, di ba? Kasi nga, siguro i-edit out na tong part na to. Hindi. Tama. Kasi bilang mga Marites University tayo, siyempre we have to be fair sa lahat. Whether agree tayo o hindi sa news na to. Di ba? Tsaka yun yung minamahal nila sa atin. Tama. Diba? Basta ako ang punto ko lang, tututukan na din natin yan kasi baka nga sa umpisa lang. At siguradong hindi po namin yan tatantanan. Ay, gusto ko yun. May bago. May bago yun. Hindi tatantanan ng Marites. Ulisin ko. Basta po kami, tututukan po namin yan. At hindi po namin yan tatantanan. Ito na po. May kumalit na po. May wala na yun, ha? Ay, wala na ba? Okay. Ito naman. Anto PhD, Heart Evangelista. Naniniwalang may tumatrabaho para mag-shadow ban siya. Ayun na. Ang shadow ban para sa kanila. Muna sa mga hindi po nakakalam, ang shadow ban, especially for TikTok, kapag ka nakikita ng mismong TikTok algorithm na maraming nagla-like lang sa'yo at hindi ka talaga pinapanood fully yung video mo, puro reaction lang, nasa shadow ban ng isang video. So, kahit upload ka ng upload, mapapansin mo na hindi pumapalo yung views ng videos mo. Like kung dati, sa gitang upload mo lang, nag-20,000 and up ka kaagad. Ito, sobrang ang ganda na ng content mo, nasa 300 lang yung nanonood, wala masyadong engagement. So, nasa shadow ban, meaning hindi siya uma-appear sa mga FYP, for you, hindi nagba-viral. Page, ganyan. So yun ang shadow ban. Pero may tumatrabaho sa kanya para naniniwala si Heart na parang may mga tao sa likod kung bakit siya na shadow ban. Pwede rin kasing another explanation daw dyan. Yung bang si Jaiho nag-post sa Instagram. Instagram kasi Instagram to. Hindi TikTok ha. Instagram. Pero, follower niya ako, pero hindi ko nakikita yung post niya. Ganon. Hindi. Kung matatandaan po natin, taong 2019, nagkaroon ng bagong ruling si Instagram. Na para makita mo at maging updated ka, i-on mo mismo sa settings mo na manonotify ka sa bawat mga uploads nung taong pinafollow mo. Correct. Tapos sabi kasi sa akin, basically yung content ni Heart ay hindi masyadong nakikita sa feed ng mga followers niya. O yun nga, kumbaga, halimbawa, pinafollow ko si Heart. Kung yung dati naman lagi ko nakikita, then nakikita pa rin natin. Pero may times na parang hindi mo nakikita na, ay may bago pa lang siyang post. Ngayon, sabi, usually may mga nagma-mass report or nagpapa-flag ng account mo. Para i-shadow ban ka ng IG. Ano ba yan? Yan yung sinasabi mo may tumatrabaho. Oo, may tumatrabaho. Actually, parang may idea si Heart kung sino to mga to. Baka nga itong mga followers ni Heart knows na rin. Ayoko namang mahirap na, di ba? Pero ako din yun din ang una ko naisip na posibleng gumagawa nito against Heart. Ay, ako parang feeling ko wala, Ate Rose. Meron. Hindi ko sinasabing walang gumagawa para mag-shadow ban. Feeling ko parang wala namang siguro effort to do that. Ay, meron Kasi pag chinek mo, tingnan mo ha, hindi mo pwedeng sabihin na nasa shadow ban siya kung sa 2 days ago na post niya, umaabot pa rin siya ng 116,175 na views. Yung bambasihan sa ganyan. Kasi may nagre-report kay Heart na hindi ko nakita. Pero meron din namang 12,000 yung... Jaiho, may nag-report kay Heart, may mga nagre-report na ilang followers niya na, ay hindi ko nga nakita, hindi lumalabas sa akin, something like that. True. Ako naman nakikita ko naman. Sinabi ni Heart na may nagtanong sa kanya, so sinagot niya to na, yup, they are trying again. I am being spam. I am being spammed by so many accounts that don't follow. So IG will shadow ban. Dirty tactics. I celebrate everyone to do what they love, but I will not agree to this. To pull others down so you get a head start. To steal people's contact that they work on for years. Very bad. Oh, gets. In addition, sa isang recent post ni Heart, may mga followers din siya na nagtatanong. Yes, yun nga. Miss Heart, naka-shadow ban ka po ba? You always have 100,000 likes, even millions. But now, I could see konti na lang po.
couldn't even see you sa feed ko and I don't search your account. Dirty tactic again by some unhappy people in life maybe. Shall I say? Parang ganon. Tapos meron din, I think you're still shadow ban. Pero meron din ako nabasa na parang nakapagpabalanse naman nung sanang pag-ibigay ko ng opinion. Kasi sabi dito, I think the people want to see a variety in your contents, not just fashion. Ayun. We want to see your real side, your life behind the glamour, your human side. We will love you more if we see that side of yours. You will inspire us to live life better, to have a good heart and be stylish at the same time. Baka kasi yung baka iba medyo nanawa nasawa, din. correct. Oo. Yun ang ko na parang hindi lang puro ganun ang Tsaka ginugusto. kasi parang ako feeling ko kung may ganun man, siguro nga dirty tactics, pero ako I believe parang hindi naman na siguro e-effortan yan nung mga... E-effortan nung mga... Yun yung magalit sa gusto kanya. siyang i-down. Kasi, diba? Mismong si Heart, may mga nakausap diba? na kakilala ko. And, Question. Ano niya yan? Question lang. Pero bakit hindi niya dumiretso dun sa IG? Hindi kasi, halimbawa may IG ka. And then may mga nag-report sa'yo. May mga nagmamass report sa'yo. Pwede ka talaga nila yon na i-shadow ban ng IG. Tapos siguro si Heart, pwede siyang umapil. Ganun yun sa IG management. Sa Kung ano man IG, nagpapatakbo na yan. Ano ang motive, sabi dito, daw nung nagsa-shadow ban? Siguro hindi pa rin makamove on or what. Normal, nasiraan siya, i-down siya. Down siya. Kasi ang alam ko, meron din na mga, kumbaga si Heart din siguro nag-introduce sa ibang mga contacts or... Kasi na-mention yung contacts team niya ba yan? Ay, wala akong sinasabi, hindi ko alam. Basta, natanong lang wala ko. din naman minimension si Heart. Pero, bahala na kayo sinabi mo manghula. naman, pwede naman. Pwedeng kasi oo, yun ang pwedeng mga hindi. naka-eksena niya in the past. But anyway, yun ang recent correct. Pwedeng oo, pwedeng may iba pala or ganun lang. Magsumbong na lang sa IG. Oo. Mag-ano? Sumbong. Hindi, gumawa siya ng baka naman umaapil na nga yan. Okay. In fairness, oo nga, kahapon parang yun yung laman ng mga stories ni Heart. Na parang ini-inform niya yung mga tao na yun nga, tapos nilagay na siya sa favorites para lumabas siya, mag-appear siya and everything. And yet, parang ganun pa din. Sinerch ko naman din. Sabi ko, paano ka masya-shadow ban sa Instagram? Pagka daw gumagamit ka ng over 30 hashtags in a single post. Ano ba yung 30? Technical ha? Oo, may ganun talaga nakalagay. Sige. Ito naman. Ito, good news to. Good news po. Tungkol sa Gento ng SB19 ang latest dito. Kasi diba, paparating na naman yung Grammy Awards at pinupush nga at binigyan na siya ng parang official na siyang inano ng Philippines para makapasok doon sa Grammy Awards na ginagawa. So, ang usapan ngayon sa Grammy, yung mga nagboboto doon, mukhang malakas ang chance ng Philippines, eto na nga through Gento. Bilang ano ba yun? Best solo and group something Best group siguro. Or foreign. Minsan baka gano'n. Meron gano'n May best group something na. Hindi ko alam kay Diego. Best foreign group. Kasi nga tagal lang nagtitrending, nagba-viral. Sinasayaw na rin yan. Kinakanta ng mga iba-ibang lahi ha. Ginagamit nila sa mga kasi content maganda nila. Yung And congratulations kasi sa nakaraang Billboard Philippines, si Regine Velasquez Alcacid at back-to-back sila at saka ang SB19 po ang mga first ever, di ba, na mga Pinoy na talagang bumalandra bilang mga front covers. Yung outfit nila doon, gawa pa yun ni Sir Avel Bacudio. Hi to guys. Avel. Yes. Ano ba yan? Ang mga barongkot. Hindi, noong October 15 yun. Oo, October 15 in-announce. Launching yata ng Billboard PH. Correct, nung Billboard PH na parang sila yung I wasn't there. Mismo, yun na yun. You I wasn't there. Ito, yan. Sila yung nasa But you're here. Yes. Let's make history. Totoo. And Ate Ren. Okay, So good luck, Gento. Mga ka-80 natin dyan. Push natin niya kasi malaking karangalan niya para sa ating lahat. Ito po mga kaibigan, na next item natin tungkol po sa bagong basta ating page din ng magbabalita. Ayoko na magsalita. Hindi naman siya bagong tatag. Parang nirelaunch. Parang nagkaroon ng trade launch. Yes. Merlion Entertainment kung saan actually maraming nagulat. Ang dami na palang artist ngayon. At magagaling lalo na yung mga singers nila like Magaganda. Luna. At eto nga, actually nilapitan ko yung grupo ng Kalista. It consists of 5 girls, no? Supposed to be 6 yan dati. Kaya lang si Liza nagsolo na.
Sabi ko, alam nyo, ang ano nyo ngayon, nag-iba yung looks nyo, saka parang nagkaroon ng class. Napansin nyo ba yon? Kung nandun kayo, nung una silang ni Lons at concert pa nga yan sa Araneta dati. Araneta, ngayon, nandun tayong 4 sa launching yan, di ba? At syempre, yung ginawa. Yes, Nomo kami doon. Mukha nga. Super naman sila dalawa. Grabe. At itong, may naintindihan naman kayo. Yes. Press release. Panood namin. Nanonood kami. Nanonood ka ba? Nasa No, dulo na kami. Tsaka hindi, nilapit-lapitan kami, pati ni Karen Estro. So si Karen ang pinaka-prime Estro. talent ng Merlion Sa Entertainment sa ngayon. Ito, sa EAT. So tinanong ko siya, hindi ka ba napipressure? Or sabi niya, may pressure daw talaga. Kasi parang all eyes sa kanya. Yun naman ang inamin ni Karen. Kasi para siya yung ano eh. Sa nakikinig kami. Sinundo pa mismo yan ng president. Yes. Sa Cebu. nakikinig kami. Yeah. Alam. Okay. At nagpasalamat siya sa amin ng bongga dahil pinadala kami ng mga may vodka, may black label, may red wine, may white wine. Merlot. At maraming pagkain. Correct. May sarili kaming waiter. Muntik na nga ako mag-Sharon Cuneta dun eh. Saray, nakamag-Sharon sila. Ano sabi niya tungkol kay Natasha? Dahil Atasha. Atasha. Tinanong siya, siyempre, ano masasabi mo Knowing na you, diba? may bago kayong double card. Sabi niya na starstruck daw siya nung una kasi sabi niya napapanood ko lang, yung alam ko lang po na ano siya, anak po siya ni Aga Mulak. Ayun, tapos ngayon po, kasama na namin siya. Tapos sabi niya, kabanding daw niya si Atasha lalo na pagdating sa pagkain. Dahil si Atasha daw ay napakahirap sa pansit. Mahilig ko ba? Sabi ang pansit pampahaba. Sabi niya, sis, very nice si Ate Atasha kasi ang bata pa nito si Maluma, Karen. Pero ang galing, aminin niyo, ang galing ni Karen, di ba? Of course! Bumirit ng 3 kanta. At eto pala. Si Taylor Swift, di tama ba ako? Pero si lagi Taylor siyang Swift, sinasabing kamukha ni Miley Cyrus. Miley. Tapos kinanta niya yung sa Bituing Walang Ningning. Pangarap na bituin. Yung pinanasin yung title, Bukas Bukas Lulod ang mga tala. Yes! Sorry, Bukas Lulod ang mga tala. Yung theme song kay Dorina. Ay, mali ako. Hindi, Dorina sa Bituin. Hindi si Dorina. Basta iba. Basta yung sa Bukas Lulod ang mga tala. Tama. Correa Villana yun, tsaka sa Sharon Cuneta. So, yung nasa bintana. Bukas luluhod ang mga tala. Yun ang tinatanong nila sa akin noon. Hindi masyado sumikat yung pero maganda. Kasi kinakanta nga yun. Sabi niya, alam mo ba kung sa pelikula yan? Nagano nila ako. Tapos, sabi ko, pwede pala siyang theme song. Pwede niya palang i-remake if ever. Di ba yung role ni Sharon? Kasi singer, tapos yung look. Ang tanong, papayag si Sharon? Tisa kasi. Di ba sabi ni siya, speaking of Sharon. Alam mo, si Sharon. Hindi, kasi nung press ko ng Dear Heart, di ba natanong siya tungkol sa remake ng Maging Sino Ka Man? Maging Sino Ka Man. Sabi niya, dati raw talaga, medyo, ayaw niya pa-remake. medyo, siguro, Hindi siya comfortable. sensitive siya pagka i-remake yung mga dati niyang ginagawa movies, o ginawa. Ganon. Parang ngayon daw, hindi na. Okay lang. Kaya siguro, feeling ko kasi promo pa yun, mileage pa yun, yun na. na. Anong same mo na Maganda si siguro Gatong ang mood niya that gagana. time. Moody. Naman lang, sabihin mo sa boss na Merlion, mag-produce na lang ng remake. Na movie. Malay nyo, eventually, papunta doon. Padala natin tong episode na to, sir. Maraming salamat. Ang pangalan, nakalimutan ko na. Si Hiner. Hiner. Ayun na yun, si Hiner. Mr. Speaking of him, ngayon lang siya nag-show. Maging open. Dati nung sa kalista, tahimik lang siya, pero Hindi siya talaga nagpapakilala. Ngayon lang siya nagpakilala. Nagsalita Kaya ang lapit-lapit ng loob namin tatlo eh. Yun na. Di ba lumapit sa atin? May picture tayo. Habang ako po ay busy-busyhan, busy-busyhan sila po ka. ay nomo-nomo. Nomo-nomo, kain-kain. Saya, di ba? Hindi. PR kami lahat ng mga artist nila dumaan sa lumalapit. amin. Totoo naman. Di ba? Lumalapit muna kay Jai. Diba? Para siyang Anito, nagpapakuha yung mga Ay, taray naman pala. Tapos Ano nag siya? Tapos bigla sasabihin, eto si Tito Ju. Papakilala ko sila. Okay, good luck to my And Lion hello to Entertainment. Maristel. Maristel. Isa sa mga
punong abala dyan sa launching na Merlion. Alam mo ba, Ayan. doon lang kami nagkitang person after almost 40 years. Correct. Di ba? Bineto ni Ate Maricel, Magkatrabaho tsaka- kami niyan sa Heartbeat. Ng mga okay. panahon ng mga Dati FJ. yun, Diba? ano. Dance. Disco yan. Disco yan nung araw. Disco Dance dance. talaga sabi ko, Hindi. disco. Ano Oh, na dance iba-ibang, club. iba-ibang ano yan, Uy, ito- level. I-congrats ko lang si Daniel Padilla sa bago niyang Sense. Oo, doon. Di ko, kasi di ba dati, matatandaan, endorser siya ng sikat na brand na to na kay Sir Benchan. Tapos di ba nawala siya doon sa clothing line. Napunta siya sa iba, doon sa letter M. Sa Mos Kineme. Oo. Ganon. Pero feeling ko talaga, parang hindi papayag to si Sir Benchan na mawala ng totally si DJP. DJ. So, Siyempre. ginawan siya ng Daniel Padilla Sense. Pero Wow. yung Shiroy, parang Akay, at saka yung Earth. Ba't Yung- gano'n ng mga Shiroy, Di ba si Akay? DJ kasi parang fan siya talaga ng mga Japanese something. Yung Shiroy meaning non-white, tapos yung Akay ata red something. Tapos yung Earth, syempre yung sa Earth is either blue or sa green, ganyan. Gusto kong matry yung pabango. And speaking of Daniel Padilla, grabe pala yung gagawin niya mga pelikula, magkakasunod. Sabi niya, parang itong November, sisimulan na yung Nung Mapagod si Kamatayan. Oo. Kung saan kasama niya dito si Sanjo Marudo. Sanjo Marudo. Or, tsaka tapos meron din siya with with John Arcilia pa. May ganon. Tapos meron din silang movie with Direk Cathy Garcia, yung After Forever with Catherine Bernardo, parang reunion project. Tapos yung Together and Forever kung saan parang usap-usapan with Piolo and Claudine ata. Wow. Tapos yung Private Benjamin 3 with Ivana Alawi and Vice Ganda tsaka si Catherine. So parang ang dami niyang project. At Congratulations. iba-iba ha. Base sa Yes. narinig, may comedy, may drama, may May seryoso. suspense, something like that. Good luck, DJ! Good luck. Congrats din. Okay mga Marites, yan po isang Lagong Chismis mula sa Marites University! Nako, meron talaga Meron ka pa sayang. pahabol, Marites May University. pahabol. Abangan. Ano? Oh. Oo. May aabangan tayong pahabol. Sorry, bago tayo nag-closing. Ito issue ngayon. Ano? Yung ex na husband or boyfriend ni Janela nag-post. Si Marcos Marcos. Patterson ng picture nila ni Lou Yanong from Yeah. PBB. Na di umano, That parang ang chika ng mga tao, sila ba ay couple na? Yeah. Sila ba ay together na? Minessage ko po si Lou to ask. Tinanong ko po siya kung anong ito anak? Kayo ba ay in a relationship? And normally sumasagot naman yon. Pero ngayon, hanggang sa mga oras to, wala pa pong sagot. Pero Ay, once na sumagot, sa susunod na episode, ichichika natin kung anong latest dito. Kasi yun yung mga post nila ng balls, sweet-sweetan sila. at least hindi blind item yan. Totoo. Dahil ang susunod ay... Dahu! Abangan ako pasabog ang ating mga dahu! Magbabalik po ang Marites University!